Mga kapatid, maging mapagmatyag lang tayo kasi medyo nakakabahala. Marami na kasing lumalabas sa mga balita. Meron pang mga contents ng mga vloggers na pilit nilang inililink ang pagkamatay ng stand-up comedian na si Gold Dagal sa Iglesia ni Cristo. Maging mapagmatyag lang mga kapatid at huwag magpadala sa emosyon. Mapagmatyag lang, be observant lang tayo mga kapatid at mga kaistorya. Ano ang kinalaman ng Iglesia ni Cristo sa pagkamatay ni Gold Dagal? Unfair yun, ulitin ko, unfair yun na minimension sa balita ang relihiyong Iglesia ni Cristo. Maraming patayan dyan na nangyayari sa paligid. Pero yung suspect, hindi naman nila minimension yung relihiyon. 'Di ba? Attention mga mainstream media. Bakit kapag Iglesia ni Cristo singbilis pa ng kidlat nyo sinusulat at minimension? Halimbawa, sa isang balita kung ang nakapatay Pentecostal, sinasabi ba sa balita ang suspect na isang Pentecostal? Sinasabi ba sa balita ang suspect na Sabadista o Pilipinista o suspect na dating daan? Wala namang ganun, di ba? Pero bakit kapag Iglesia ni Cristo ay talagang sinusulat nyo Iglesia ni Cristo? Itong pagkamatay ng komedyanteng si Gold Dagal, mga kaistorya, malungkot tayo. Kasi walang puwang sa isang sibilisadong gobyerno ang summary execution. Di ba? Kung may problema, may galit ka sa tao, pwedeng idaan muna sa usapan, mabuting usapan. As much as possible, magkasundo. Kung hindi naman magkasundo, maghanap ng mediator. Or kung hindi talaga doon na sa hukuman o sa korte, ang korte na ang magresolba sa problema. Kinukundina natin yan, yung mga ganun, mga patayan na yan. Pero bakit isinusulat nyo ang Iglesia ni Cristo dyan sa nangyari kay Gold Dagal? Bakit ngayon may mga naglalabasan ng mga vloggers at pilit ninyong nililink ang Iglesia ni Cristo sa kanyang kamatayan? Meron ba kayong hidden agenda? Meron ba? But anyway, mga kaistorya, bago natin ipagpapatuloy ang ating talakayan, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina, sapagkat ang Genesis Organic Spirulina ay isang food supplement na hindi synthetic. Ito ay organic, mga kaistorya. Walang side effects ito at marami itong mga nutritional contents na kailangan po ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, makikita nyo sa screen ang website at ang kanyang mga contact numbers. Okay? So, sarap kasing magbalitaktakan, mga kaistorya, kung merong Genesis Organic Spirulina. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Imbestigahan. Bilisan ng investigasyon sa pagkamatay ng komedyante. Kasi walang puwang sa sibilisadong bansa ang ganon, mga kaistorya. Meron tayong gumaganang justice system at stable naman po ang ating Philippine National Police
ang ating armed forces, mga kaistorya. Kaya walang puwang sa mundo ang ganon na papatayin mo ang tao dahil may galit ka. We condemn it, mga ganong bagay, mga kaistorya. Unfair sa isang iglesia ni Cristo, sa mga mainstream media, na sinusulat nyo dyan, tapos inilalagay nyo talaga ang pangalang iglesia ni Cristo. It's discriminating. Ilang patayan ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ilang patayan ang binabalita nyo? Sinasabi nyo ba relihiyon? Sinasabi nyo ba, mga mainstream media, mga newspaper online? Sinasabi nyo ba, halimbawa, yun nga, ulitin ko, suspect ng pagpatay, Pentecostal. Sinasabi nyo ba Pentecostal? Sinasabi nyo ba Mormons? Sinasabi nyo ba Sabadista? Hindi eh. Kasi ang ginawa ng isang tao ay walang kinalaman ng kanyang relihiyon. Sabi nga sa batas, murder is something personal. Ginawa mo yun eh. Ikaw ang mananagot. Para bang bumubuo na kayo ngayon ng perception sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi maiiwasan dahil sa sunod-sunod na mga balita ngayon na minimension nyo ang INC sa pagkamatay ni Goldagal, hindi maiwasan ng mga taong nagbabasa at nakamasid na magtanong, anong meron? Anong meron? Meron ba kayong hidden agenda dito? Ito ba ang point of entry nyo para sa level 2? Kaya maging mapagmatyag lang, mga kapatid, mga kaistorya, ukol dito. Bilisan nyo ang investigasyon. Dapat lang talaga na managot kung sino man ang gumawa, sino man ang pumaslang kay Mr. Goldagal. Kasi pinalalabas nyo, parang walang ibang transaction sa buhay si Mr. Dagal, kundi Iglesia ni Cristo lang. Eh, of course, komedyante yan eh, di ba? Artista yan. Oh, maraming taong nakakasalamuha yan, di ba? Hindi nga natin alam, baka may mga negosyo pa yan. Maraming mga pinasukang mga transactions dyan. At hindi natin alam, somewhere along the way, mga istorya, sa kanyang mga pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng mga tao, sa kanyang pakikipag-transact sa iba't ibang uri ng mga tao, nagkaroon ng problema. Diba? Nagkaroon ng problema at ang resulta ay ganyan. Yun ang nangyari sa kanya. Parang sinisingle out nyo buong buhay niya, puro na lang Iglesia ni Cristo ang buhay niya. Hindi. Unfair yun. The fact is, yung joke niya parang matagal na yun eh. At hindi naman lahat ng kanyang mga performances ay puro Iglesia ni Cristo. Parang isang beses nga lang yata siya nag-content ng Iglesia ni Cristo eh. Ginawa niyang content ng kanyang katatawanan, in which I vehemently disagree. Medyo foul doon si Mr. Dagal na ginawa niyang katatawanan ng isang relihiyon na wala namang ginawa sa kanyang masama. Diba? Unfair naman yon, hindi naman maganda yon na you make jokes at the expense of others. Mabuti ba yon? You make fun, you make people laugh at the expense of others, you earn a living at the expense of others. Mali yun. Mali yun. Mali si Mr. Dagal doon. Pero yung patayin siya, paslangin siya, maling-mali din yon, mga kaistorya. Oh. Hindi maiwasan ba na mag-isip tayo, mga istorya, bakit ang lumalabas sa mga pahayagan, sa mga report ng mainstream media, bakit nami-mention ang Iglesia ni Cristo doon? Bakit lahat ba ng jokes niya puro Iglesia ni Cristo? Lahat ba ng performances niya puro Iglesia ni Cristo? Lahat ba ng mga pinatatamaan niya puro Iglesia ni Cristo? Hindi naman eh, di ba? Meron din namang ibang organization na pinatatamaan ni Mr. Dagal sa mga jokes niya. Eh bakit na single out ang Iglesia ni Cristo dyan?
Bakit na single out ang Iglesia ni Cristo dyan, mga kaistorya? Kaya sana mag-isip kayo, mga kaistorya. Unfair yan sa Iglesia ni Cristo na sinisingle out nyo sa balita. Ano ba yan? Mind setting? Mind setting ba yan? Mind conditioning ba yan, mga kaistorya? Nagtatanong lang, meron ba kayong hidden agenda? Meron ba kayong... Ito ba ay kasama sa grand plan? Kasama ba ito sa grand plan, mga kaistorya? Bakit ganon? Wag naman. Unfair naman yon, mga kaistorya. Sana ay mabilisan ang investigasyon at mabigyan ng hustisya ang pagpaslang kay Mr. Goldagal at sumusuporta po kami dyan sa investigasyon, ang lahat, ang sambayan ng Pilipino. So, kasi wala talagang puwang ang ganun, mga kaistorya. So ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and follow on my Facebook and TikTok account, and please like, comment, and share. Hanggang dyan lang po at maraming salamat at magandang araw sa lahat.